Atin pong pag-usapan at pagnilayan ng Ebanghelyo sa araw na ito. Isa sa cultural positivity ng mga Pilipino ay ang close family ties. Sa sobrang close, kahit na may asawa na, nasa pamilya pa rin. No? Sa sobrang close, kahit na yung pinsan mo sa pamangkin ng tatay mo, na kapatid ng lolo mo, ay nagiging kamag-anak pa rin. Sa magandang basehan, ang Pilipino ay masyadong connected sa bawat isa. Kaya tingnan ninyo, sa sobrang connection na meron tayo, kahit alam natin na hindi pwedeng iboto dahil kamag-anak mo, ibinoboto mo. Yun lang yung negative loophole ng ating kulturang iyan. Sa Ebanghelyo, binigyan diin ni Jesus ang kasagutan sa tanong na sino ang aking ina at mga kapatid. Sa pananaw at diwa ni Jesus, ang tunay na pamilya ay nasa langit. Ang tunay na kahulugan ng pagiging connected sa isa't isa ay nasa langit. Dahil ang pananampalataya ay hindi lamang system of belief, kung hindi ang pananampalataya is a connection of life. Kapag hindi tayo connected sa Diyos, hindi tayo pwedeng matawag na bahagi ng pamilya. Dahil sa langit, hindi natitingnan ang ating dugo. Ang titingnan sa langit ay ang ating puso. Mula sa dugo, patungo sa puso. Kaya nga ang sinabi ni Jesus, ang aking ina at mga kapatid ay ang sinumang sumusunod sa kalooban ng Ama. It's no longer the bloodline. It is the heart line. Sumusunod ba tayo sa kalooban ng Ama upang tawaging kaniyang ina at mga kapatid? Alam natin na si mahal na Birheng Maria ay unang sumunod sa kalooban ng Ama nang sinabi niya sa anghel na may dalang balita na mangyari sa akin ayon sa wika mo. Si Maria, simula pa noong una, ay naging ina na sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Hindi siya kadugo, pero kapuso. Ang kaniyang puso ang nagbigay ng daan upang matupad ang pangako ng Diyos na kaligtasan. At ang mga alagad na sumunod sa Kanya ay tinawag niyang mga kapatid dahil iniwanan nila ang lahat-lahat at sumunod kay Jesus. Iniwanan nila ang bloodline at sumunod sila sa tibok ng puso ni Jesus na maging alagad hanggang dulo ng kanilang buhay.
Papaano ka magiging pamilya sa langit kung dito pa lang sa lupa ay hindi na maramdaman ang pagiging miyembro mo ng pamilya? Dahil whether we like it or not, mayroong miyembro ng kapamilya na kapag mayroong problema nang iiwan at tumatakas. Whether we like it or not, tayo minsan ay guilty sa mga bagay na ito. Na minsan tayo'y nagbubulag-bulagan, tayo'y nagbibingi-bingihan sa pangangailangan ng miyembro ng pamilya. Totoo naman na mamahalin mo ang pamilya mo kapag una kanilang minahal. Kung ikaw o sila ay hindi nagpakita ng pagmamahal, papaano mo maibibigay ang kaparehong pagmamahal? Di nga ba lagi nating sinasabi, there's no place like home. Or home, sweet home. Papaano kung doon sa pamilya ka nasasaktan? Doon ka sa pamilya pinababayaan. Yung pamilyang yon ay hindi ka inalagaan. Papaano mo ibabalik ang pakiramdam na iyon sa kanila? Kaya nga, napakalawak ng mensahe ng Ebanghelyo ngayon. Our family should be made up in heaven. Dahil walang perpektong pamilya, tayo ngayon ay kokonekta sa Diyos upang pagdating sa langit, tayo'y magkaroon ng tunay na pamilya. We cannot change our past. We cannot change our history. Pangit man ang pamilya mong pinanggalingan, pero ikaw ang gagawa ng hahantungan mong pamilya sa susunod na bukas. Ang koneksyon natin sa Diyos will define the kind of family you are willing to form. Kaya nga, ang baseline natin ay ang salita ni Kristo. Ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking Ama ay siya kong ina at mga kapatid. Kung ang ating kalooban ay nasa pagsunod sa Diyos, we become brothers and sisters of Christ. Kaya mula sa dugo, patungo sa puso, hanggang tayo'y makarating sa kaluwalhatiang hinihanda ng Poong Jesus Nazareno sa atin. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal.